Itong ilalabas namin larawan, ito po ay matagal na manggagawa po ng Kingdom of Jesus Christ. If we can show the photo po. Sige, be. Ito si alias Jackson. Yan. What? Yan po yung alias Jackson. Ito yung nag-testify Nakasuot police na? during the Senate. Yan nga po Pinagsusuot ng police. You know Hindi him? naman police. You know him personally? Yes, I know him personally. I've been with that guy. Nakasama So ko siya yan. ito, yung nakasuot yes, police. exactly. We can show another photo of that. Siya po yung nag-testify sa Senate. At ngayon po, ay palakad-lakad dyan At suot sa loob ng uniforme compound police. at nakasuot ng uniforme ng pulis. Ayan. O yan. Siya ito. Maaari po bang sawayin ito ng pulis pag nakita nyo po palakad-lakad Hindi, dyan? arestuhin na ito dapat. Arestuhin na dapat yan Kasi ng ito kapulisan ay dyan. illegal. Yes. At gawaing kriminal po, magsuot ka ng uniforme ng pulis o ng sundalo na hindi ka sundalo ang pulis, pwede ka pong arestuhin. Yan ay kriminal. Yan yung isa sa itinanim daw ng Philippine National Police para magkaroon din siya ng kanyang mga gawa-gawang mga video, mag-create ng kasinungalingan. Maliban pa kay Arlene Stone. Ito. Yan video, huli ka. Ilabas po natin to mga mainstream media. Ito po yung sige. ginamit nila sa Senate hearing. Anong pangalan nito? Alias kompleto? Jackson. Alias Jackson. Alias Do we Jackson. have the real name of this person? Edward Masayon. Edward Masayon. Calling out yung pamilya ni Edward Masayon, pinasuot po siyang pulis, hindi siya pulis. Ito po ay ginagamit ngayon at binabayaran ng pulis at gawing illegal na tanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ito siya po ay dating nasa Kingdom of Jesus Christ. Maliban pa po ito kay Arlene Stone na binanggit namin kanina, ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yan, ayan yung ginamit nila sa Senate para magsinungaling. At ngayon naman, itinanim ng pulis para magpulis-pulisan. Ano pa po ba ang gagawin niyo sa mga tao dyan? At ito ay isang illegal na krimen. So malinaw nagtatanim na po sila ng mga minero galing sa Mount Diwalwal at malamang mga miners yun na pinagkukuha nila dyan sa mga minahan sa Davao, kung hindi man sa Diwalwal. Ito ngayon, kinuha din nila ito at binayaran. Sigurado tayo dyan kasi ito ang nagawa ng mga kasinungalingan doon sa Senado, sa kay Risa Hontiveros na gimmick. At isa ngayon ay umiikot sa loob ng compound nakasuot ng uniforme ng polis. Si alias Jackson po ito, pero hindi Michael, no? Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yes, Kaya Rick. At ito siya ay malinaw po na ang layunin nito ay magkaroon ng kaguluhan sa loob ng compound, mga intriga, at magkaroon po ng mga impormasyon na ibebenta niya sa pulis at nagbibigay siya ng mga maling mga impormasyon para paniwalaan na si pastor ay nasa loob pa. Ayan, wala siyang kawala sa mata ng mga manggagawa dyan. Dahil kilala yan Kilala yan. Ayan yung mukha niya, no? Diba? Lahat ng mga lumalabas ang papangit. Bakit kaya? Oo nga, pati yung ugali, pangit na rin, ano? Tignan niyo po yan, no? Isa na lang po yan. Isipin mo ka, Erica. Ginamit siya sa Senate hearing. Tapos ngayon gagamitin naman siya pagsusuotin pa ng uniforme. Nananawagan po ako sa ating mga kapulisan dyan na totoong pulis. Pwede arestuhin niyo po ito dahil nagsusuot po yan ng uniforme, hindi naman po pulis. Yes, kriminal po ito. At ilan pa kayang ganito ang tinanim dyan? Na mga illegal, mga minero sa Diwalwal, at kung sino-sinong basurirong din binitbit nila para maghasik ng kalagiman sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagkukuha nila ng mga kriminal na posibleng Kaya tama yung teorya nyo, Brother Franco, Yes. nandun ako, na pwedeng itong mga namamalo, nananakit at naninipa at pwedeng bumaril o pumatay ng taga-Kingdom of Jesus Christ ay pinasuotan ng damit pulis pero mga kriminal. Correct. Na inihalo sa mga pulis. Kasi ito nga, ginamit nila sa Senate hearing para magsinungaling. Diyan din, maggagawa rin ng mga kung ano-anong kwento, kukuha ng mga footages. Kaya maging aware po tayo mga kababayan. Isa lang po ito sa mga bagay na ginagawa ng ating Philippine National Police. Ito po ang tinatawag nating tanim tao. Tanim tao para gumawa ng kaguluhan, intriga at mga pwedeng manabutahi po ito. At ang pangalan niya na ginamit sa Senate, Jackson. Tama. Ang kanyang real name ay Edward Masayon. Nagla-live siya niyan ka Erica, nabisto siya. So sabi niya wala daw siya dito sa loob, pero yan, nakuhaan po siya, nagla-live. Naka-uniforme ng pulis, oh. Nahuli siya, huli po siya dyan. Wala pong kawalayan. General Marbil, i-press conference mo ito ngayon. Sinong may pakana na gamitin itong si Edward Masayon alias Jackson na testigo ni Risa Hontiveros sa Senado niya
na kanyang diskarte at ito ngayon ay pinasuotan ng uniforme ng pulis Oh. at nananabotahi at gumagawa ng kriminal na mga gawain dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit hindi niyo ito arestuhin? Pinapangalanan namin, Jen Pajardo, abogado po kayo bilang tagapagsinungaling ng PNP. Saan po ang inyong sense of justice dito? Ang area na ito, Frank, area ito ng Kingdom of Jesus Christ, itong kanyang pinapasok, abang naka-uniforme siya ng Ito, may pulis. papakita pa tayo dito. So ito po ay kasama sa mga lumusob sa Kingdom of Jesus Christ at nagbibideo po siya at gumagawa ng kung ano-anong mga kasinungalingan at siya po ay nagsisilbing guide din po sa mga gawa-gawang kwento nila Arlen Stone na may tunnel, mayroong bunker, may secret chamber at kung ano-anong kwento pa Yeah. upang magkapera. So ito po ay isang mercenaryo. Kriminal po ito at ang kanyang layunin ay magkamal ng pera at Yes. wasakin po ang mga kawawang mga kapwang Pilipino natin na mga sibilyan na ngayon ay ginagamitan ng karahasan ng terorismo ng Estado sa pangunguna ni Marcos Jr. Yes, at isa sa mga bagay dito ka, Eric, kung may papakita rin natin ng kanyang Facebook page. Yan, ayan po ang sinungaling na si Edward Masa. Yun, kung makikita nyo po ang kanyang page, ipasikatin po natin to mga kababayan, i-share po natin kung sino po itong taong ito. Edward Yan, Masa yun. Masayon. Pakilala natin sa kanyang mga pamilya, sa Yan. kanyang mga mahal sa buhay, na siya po ay sinungaling. At ito ngayon ay sumusuot at pinasuotan ng uniformeng uniforme. pulis para magsabog at magpasabog ng kaguluhan at kriminal na mga akto sa loob ng Kingdom of Correct. Jesus. Ang pinakamasaklap dito ka, Eric, nagba-vlog siya pero never niya ipinapakita ang kanyang muka. Oo. Nakatakip siya. Lagi niyang tinatakpan, So, confirmed, itinatago no? niya ang kanyang sarili. Yan, nakita niyo po, yan si Edward Masayon. Kaya kung makita niyo po, mga kapulisan, Ayan siya, oh. nakatabi niyo po, pwede niyo po yan dakipin. Dakipin niyo po yan at Pwede natin wala siguro pong mag-focus. karapatan niya na magsuot ng polis. Dahil nagamit po yan sa Senate hearing. At yan po ang isa sa ubod ng sinungaling dyan po sa KOJC. Ayan kasi sa KOJC, ang record nito, ano to kumbaga marites. Sa lalaki, anong lalaki? Sa lalaki, Ano bang? lalaking marites. O, lalaking marites to. Tapos, sa loob pa lang ng compound, kaya hindi to nakatiis, lumabas dahil lang isa sa mga record po nito ay talaga naman maggawa ng mga storya, magsinungaling talaga ka, Eric. Creating story, trying to, alam mo yun, pag-away-awayin yung mga tao, Mga intriga. mang-intriga. Yan po ang trabaho niyan. At ngayon po, gagawan niyo po ng kung ano-anong storya dyan. So, buti na lang po, salamat po dahil ang ating mga kasamahan dyan, ng mga manggagawa, ay talaga namang Na-identify siya, no? Yes, very matatalas ang kanilang mga mata sa mga taong gumagawa ng katiwal. Matagal na to Kaya kilalang-kilala po yan ng ating mga kasamahan dyan sa loob. Brother Franco, tama po ang in-expose kanina ni Atty. Dina Tolentino na magtatanim sila ng kung ano-anong tao. Correct. Ito na. Yan. Yan. Ebidensya. Correct, mga kababayan. Gaya po ng sinabi ni Atty. Dina, nagtatanim nga po talaga ng mga tao ang Philippine National Police. At muli, gusto po namin ipa-aware ang ating mga kasamahan dyan dahil maging careful din po tayo sa ating mga makikita dyan na mga kababaihan na posible rin po nilang gamitin. Kagaya nito. Kagaya nito na maging human trafficking din po. Or sex trafficking. Sex trafficking. At sa sobrang talas ng mga kasamahan natin dyan sa KOJC compound, pati yung mga bata, mga minors, Nakita. na sana'y papasok, nakita rin. Pati yung mga diwalwal minors na Yan. pinaghatod. Kaya lahat, At pinasuotan ng pulis. ang nakalusot lang dyan, mga minors, mga minero. Taga-diwalwal. Mga diwalwal pa. Mga kababayan, seriously speaking, ganito na po kadesperado ang mga pulis ni Marcos at si Marcos. At naniniwala si Marcos nito, we challenge Benhor Abalos. We challenge Marbil Entore. Pasinungalingan nyo na ito na hindi kayo nagpasuot ng uniforme nito at hindi kayo nag-deploy nito kay alias Jackson na tistiguhan doon kay Risa Hontiveros na Sercos hearing niya at ngayon ginagamit nyo para gumawa ng illegal na mga bagay. The moment na ito ay ma-prove sa korte na ito ay ginamit ninyo para magsagawa ng inyong peke at bogus na pagsisilbi ng inyong warrant of arrest, mananagot kayo dito. Mag-resign ka, Marbil Abalos at si Torre sapagkat kayo ang may pakana. Hindi naman ito gagawin ng korporal na magpapasuotan niya ito ng uniforme si Jackson tapos papasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ naka-uniforme ng pulis.
Gawain po ito ng mga top-level officials. So malinaw po kung saan nanggagaling ang impormasyon ni Torre na mayroong underground heartbeat. Ito po, si Jackson, isa sa mga Yan, nagsasabi si alias Jackson eh. na ang pangalan ay Alias Edward Jackson. Masayon. Naka-uniforme ng pulis. At kitang-kita mo, no, pilit na pilit, parang suman ang uniforme sa kanya sapagkat sa bundat ng tiyan niya, hindi yata kasukat ang uniforme na ito. No? O, kita mo sa galawan, hindi Correct. pulis talaga eh. At kita mo naman, tapos ngayon may ginagawa pa ata siya mga Oh. diskarte niya na nagla-live daw siya ngayon Sa pero di compound pinapakita yung muka. Hindi, ngayon parang I think nagla-live siya sa Facebook niya, Umalis nawala siya? daw siya sa loob, na ganyan-ganyan. Alam mo yung ginagawa nilang diskarte pero hindi niya maipakita yung muka niya Oh, ito kung siya. nasaan siya. So malinaw po mga kababayan, may katotohanan po at nagaganap na ang tanim tao upang gamitin sa mga illegal at kriminal na layunin ng mga pulis upang pasamain ang imahe nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng ating mga kababayan to justify itong lawless o walang sinusunod na batas na uri ng pangungubkob at pandarahas ng pulis laban sa mga kababayan nating Pilipino dyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Ulitin po natin, ito'y gawaing kriminal at ang may level at antas na gumawa nito para aprobahan ito, walang iba, kundi nanggagaling yan kina Abalos, Marcos, at sa police level kina Marbil Torre. Diyan nanggagaling yan. So, dapat po singilin natin ito at mag-file ng kaso dito ang taga Kingdom of Jesus Christ. At isa pa pala, no, maliban dito kay alias Jackson at Edward Masayon, na ngayon po ay nandyan sa loob, nagpasok din po ng mga taga-Diwalwal miners at mga tagahukay ng mga minahan sa Davao at pinasuotan din nila ng police uniform na athletic uniform, naka-short pants. At kanina nakita din natin may minor de edad. So ito po ay lahat ng ito magiging walang bisa po. Ano man ang gagawin nila dyan, itataniman nila ang mga granada at mga bomba. Magiging walang bisa po sapagkat ang kanilang akto ay kriminal. Hindi po yan tatanggapin sa korte. At may pananagutan pa po sila dito. Again, calling on Yes. Abalos, Marbil, and Torre. Ito po ang ginawa niyong pulis na nanggaling sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, itiniwalag, at ngayon ginamit nyo na giya, espiya, at yan po ang naggawa ng mga kwento na pinaniwalaan nyo kasama doon kay Arlen Stone. At ngayon, pinasuotan nyo pa ng uniforme ng pulis. Yes, Terrible. Eric. At try natin makuha, makakonect sa kanyang kapatid para talaga namang mas bigyang bigat ang kasinungalingan na ginagawa ni Masayon. Sige. May kapatid siyang May active kapatid sa- siya na, I think, member sa church. or Okay. worker ba? Okay. Para ipatunayan talaga natin yung lubusang pagsisinungaling ng Philippine National Police sa paggamit ng mga taong ito. Eto, nananawagan po kami sa lahat ng mainstream media. I-report ito. I-debunk nyo po ito. Paano nyo po? I-report nyo po ito. Gusto nyo magandang anggulo. Ito po magandang anggulo, mga ginamit sa Senado na huling nagsuot ng uniforme ng pulis. At ngayon na ay illegal lumulusob sa Kingdom of Jesus at Christ. labag sa batas. Yan ang magandang anggulo bilang Ayun, isang tama. journalist. Pag mamamahayag ka, dun ka sa katotohanan. Tama. Pero pag sinungaling ka, huwag kang gagawa ng katotohanan. Dapat ilagay nyo din doon, mga pulis, nagpasuot ng uniforme athletic sa mga Diwalwal miners at ginamit na paglusob at pagwasak sa building ng Kingdom of Jesus Christ. So, delikado pong taong ito kasi siya po ang ginamit sa pagbuo ng kasinungalingan doon kay Hontiveros. At Yes. ito po ngayon ay binabayaran ng Philippine National Police, sila nga nagpasuot ng uniforme para gumawa po ng karagdagang karahasan at mga paglapastangan na nangyayari ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, papatunayan ko talaga, alam ko yung galawan ng taong to, nakasama ko yan eh. Nakasama ko yung taong to eh. So Kaya- lalaking marites pala ito. Oo, ubod ng kaya pag lumalapit, di ko talaga kinakausap tong mga ganitong uri ng chismoso. Kaya tingnan mo, di nakatiis, lumabas. At doon nagmarites sa labas. Ngayon, nagamit niya ang kanyang Pinagkapirahan niya. Pinagkapirahan niya. Diba? Nagmamanifest lang talaga kung anong uri ng tao yung mga lumalabas po sa KOJC. Tama. Diba? So, magbantay po tayo, maging alerto at we should be vigilant enough na hindi malusutan ng kagaya pa nito. Pero I think nandyan pa yata sa loob kasama pa niya ang mga pulis Yun nga eh. Pero ang ginagawa niya ngayon, ka Eric, is nagla-live siya sa kanyang Facebook
Right now. Ngayon, nag-live siya sa kanyang Facebook para umano'y wala siya. Oh. Pero ang masaklap nun, ang mali doon, is hindi niyan, walang face reveal. Nakaganon lang, yan, di ba? Yan, tama. yan kunyari, pero, face reveal. Wala, hindi niya may Okay. pakita. Sige, Diba, alam mo klaro. naman mga diskarte, kanya, wala ako dyan. Mga diskarte kasi, kriminal. kasi nahuli na siya doon. So gagawa siya ng kapamaraanan na wala siya, pero wala hindi ka na huling-huli ka sa lente ng camera ng mga manggagawa dyan.